turn looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than enough to say. There's no better way to tell you than to say, God save me. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na meron po ulit tayong daily words of encouragement sa gabing ito. At naway ang Panginoon, tugunin po ang ating mga pangangailangan spiritual. Kung dumaman po tayo sa discouragement, sa maghapon may na-encounter po tayong ganyan. Prayerfully po, kaya meron po tayong ganitong klaseng programa para makakita po tayo ng encouragement bago po tayo matulog sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na makakapag-aral muli kami ng inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay. O Diyos, ang matututunan namin at maunawaan-nawa namin ang inyong gustong iparating sa amin sa gabing ito. Tugunin niyo po ang mga pangangailangang spiritual ng mga kapatid Panginoon na nakikinig. At muli kayo po ang maitaas. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong text po ay dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Continuation po ito ng nakaraang last two episode po natin. At sabi ng Bible po dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So dito po tayo sa word description, para maunawaan po natin ang ibig sabihin ng mga salitang ginamit po dito ng Biblia. Pag sinabi pong sober, nagaling sa Greek word po na nepho, ang ibig sabihin po niyan is watch. Be discreet, to abstain. Yan po yan. So kaya nga, be sober, sabi ng Biblia, sapagkat merong adversary, the devil. So ang ibig sabihin, be watch, be discreet, tignan mo mabuti, or abstain. Kaya nga sabi ng Bible, abstain from all appearance of evil, sapagkat madaya po ang kaaway po natin ang diablo. At sabi po ng vigilant po dito, from the Greek word na Gregorio, nang ibig sabihin to keep awake. Imagine niyo po yan, laging naka-awake ka, spiritually speaking, kasi pagka pumikit ka, or pagka nag-relax ka, dyan na, papasok po ang diablo, si Satanas. Pagka nakita niya po tayong nag-relax, nakakuha po siya ng maliit na butas, papasok po siya at gugulihin po ang ating buhay. Kaya nga, sabi ng Biblia, be vigilant. Ang ibig sabihin, to keep awake. Laging awake. Gising. Di ba? Yung ating kaisipan tungkol sa awareness na meron po tayong kaaway na ang diablo. Ang ibig sabihin pa po dyan is to give strict attention to. So, bibigyan mo ng strict attention, di ba? Alright? Kung baga sa boxing po talagang merong offense at defense Merong strict attention because we are in the battleground. And the devil is our enemy. Tapos sabi ko po dito, or yung word meaning pa po is be cautious. Yan po ang ibig sabihin ng vigilant. Ang adversary naman po, from the Greek word antidikos, which means Satan as the arch enemy, an opponent. Di ba? Yan po ang ating adversary, si Satan, as the arch enemy. Or other meaning is an opponent. So, opponent or kalaban. Meron po tayong kalaban. Alright, so devil naman po dyan, from the Greek word diabolos, ang ibig sabihin po is false accuser. So, mapag-akusa. Pero yung akusa niya ay mali, false. So, ganyan po ang ugali at trabaho ng diablo. Mapag-akusa sa hindi naman totoo. Kaya iwas-iwas tayo sa chismisan. Huwag po kayong makikipagchismisan sa mga kapitbahay na hindi mo naman sigurado kung totoo. Sinasayang mo lang yung oras mo, sinasayang mo lang yung panahon mo dyan. Bakit? Kagagawan po yan ng diablo false accuser po, lagi. Kaya ang pwede po nating matutunan dito, sabi ko dyan, the devil is a real enemy.
He is deceitful and subtle enemy. So totoo po siya. Buhay po yan. Mas marami po yung experience sa ating buhay. At panahon pa ni Adan at Eva, existing na po ang ating kaaway. So intelihente po yan. At alam niya kung paano manling lang. He is deceitful, hindi lang deceitful, subtle. Oo. So, subtle pa yan. Tuso, di ba? Nakakalaban. Sabi ko po dyan, your enemy is not your parents, kung ikaw ay anak. Hindi yung friends mo, kung may kaibigan ka. Hindi sino mang Kristiyano. Hindi po yung kasama mo sa church na member ang iyong kaaway. Or any person in this world. But Satan, the devil himself. Tandaan natin, hindi po natin kaaway yung magulang natin. Kung kinokorek ka nila, pinapagalitan. Hindi mo kalaban ang iyong kaibigan. Hindi po yung member ng church na kasama mo sa church. Or sino mang tao sa mundong ito. Ang ating pinakakaaway, walang iba kung si Satanas po. Oho, nag-iimpluwensya lang po siya sa iyong parents, sa kaibigan, sa sino man dyan, pero tandaan mo, hindi yan ang iyong kaaway, ang dyablo. Siya po yung object. Opo, nakakita na po kayo ng isang pulis at sundalong nagtututukan ng baril. Hindi naman po silang magkaaway, pero nagtututukan ng baril. Ganyan po ang nangyari sa atin pag nakikipagbangayan po tayo sa kapwa nating tao. Oo. So yung sundalo at pulis, magkasama sa gobyerno, nagtututukan ng baril. Imbes na yung kalaban, yung NPA or yung BIFF, sino man dyan, imbes na yun yung tututukan, yung kapwa niya pa, pulis o sundalo. Diba? Tandaan natin, ganun din po ang nangyayari sa atin pagka ang iniisip mo, kaaway mo, parents mo, kaibigan mo, kapwa Kristiyano, nagtututukan po kayo ng baril. Diba? So, hindi po yan. Kaya nga po, kinakailangan makita natin ang ugali ng dyablo upang tayo po ay alam natin paano siya labanan. Sabi sa Bible, sa Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God. Sabi niya po, so that we can be overcome the devil. Sabi ko po dito, the devil can transform into an angel of light but lead you to darkness. Imagine niyo po, kaya niyang mag-transform sa angel of light, liwanag. Oo, pero ililid naman niya ang tao sa kadiliman, darkness. Di ba? Kaya nga, nakakalito po Oho. So, akala natin, ang offer ng dyablo, napakarangya, napakaganda, ang daming pera, ganito. Pero, yung dulo pala, darkness. Oho. Kaya dapat aware po tayo dyan. So, keep awake and abstain from all appearance of the devil. Sabi ko po dito. Okay? And then, another po na pwede nating matutunan po dito ay yung word na roaring. Ang Greek po niyan is to howl. Kasi parang lion po, nagro-roar. Ang lion po dyan is leon or brave, king of the jungle. Di ba may kasabihan po tayo na lion is the king of the jungle. Siya yung siga doon sa jungle. Kaya nga si Satan ang nagsisiga-sigaan dito sa mundong ito na matapang, di ba? Nagro-roar, sabi ng Bible, and walk it about. Oho. Ibig sabihin ng walk it about, pateyog ang Greek, ibig sabihin to be occupied with, walk at large. So nag-o-occupy po siya, nandyan lang sa paligid walk it about. Walk at large. Sakop niya po, napakalaki po niya nang nasasakop niya. Seeking, sabi ng Bible, ibig sabihin to plot against life. So yung seeking po dyan from the Greek word siteo, to plot against life. So ang plot niya, ang summary niya or ang ultimate goal niya against sa buhay ng tao. Akala niyo po yan, nagwo-walk siya tapos naghahanap. Ang devour po dyan is sa Greek na katipeno, which means swallow. Lulunukin. Drowned. Di ba? Lulunurin. Gulp entire. Sasakupin ka. Kaya, alam niyo po, sabi ko dyan, the ultimate goal of Satan, the devil, is to kill you and bring you to hell. Kung hindi ka patiyak sa langit, nais kong sabihin sa iyo, bagamat ang dyablo ay nadaya po si Adan at Eva, pumasok ang kasalanan, Romans 5:12,
sin entered into the world, and death by sin passed upon all men, sabi ng Biblia. Kaya, bagamat po ganon, si Kristo ay namatay sa atin. Binayaran ang ating kasalanan. Siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pag tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, ay tayo po ay magiging anak ng Diyos, sabi ng Biblia. Kaya, yan po ang goal ng dyablo. Tapos sabi ko po dyan, he is making sure that you are always away from the will of God. Gusto niyang malayo ka sa kalooban ng Diyos. Gusto niya, wala ka sa church kasi may trabaho, may beach, may pakain. Opo, may beach, nag-alok, may pakain, may kung ano-anong offer niya eh. Yun ang gusto ng dyablo. He is making sure that you are away from the will of God. Kaya sabi ko po dyan, even though you are saved, child of God, but he can destroy your testimony so that you will not be an effective witness of Jesus Christ. So, kahit anak ka ng Diyos, kahit ligtas ka, kaya ka pa rin sirain ng dyablo para sirain ang testimony mo upang hindi maging effective witness ng Panginoon. Pero tandaan mo ito, sabi ng 1 John 4:4, sa last phrase niya, greater is he that is in you than he that is in the world. Sabi po ng Biblia. So, ang dyablo, hindi po siya all-knowing. Ang Diyos all-knowing. Hindi po siya omnipotent. Ang Diyos omnipotent. Kaya sabi ng Biblia, greater is he, mas dakila ang Diyos na sayo kaysa sino man, si Satan na nasa sanlibutan, mga kapatid. Sa ating pangwakas po, na pwede nating matutunang principles of the day ngayon, sabi ko dito, keep your faith to overcome your foe. Keep your faith to overcome your foe. Si Satan po yung foe dyan. Pag kinip mo yung faith mo sa Diyos, ma-overcome mo yung foe, the devil. He is a defeated foe. Talo na po siya eh. I-remind mo lagi sa kanya. Sabihin mo sa dyablo, ang katapusan mo, impyerno, wala ka nang magagawa. Ako, anak na ako ng Diyos, langit na ako, talo ka. Oo. So remind him that he is undefeated foe. So keep your faith to overcome your foe. Sabi ko po dito, pangalawa, if you are on God's side, you are on the winning side. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay nasa side niya. Opo. And because we are on God's side, we are always on the winning side. We are always victorious. Ang dyablo, talo po yan. Diba? Kaya nga may kanta nga sa He Always Wins. Sabi ng kanta, diba? In God, He always wins, He always wins. Sabi po, nakalimutan ko lang po yung lyrics pero we are on the winning side. Last po, keep watchful because our enemy is deceitful. So magandang prinsipyo po yan. Keep watchful because our enemy is deceitful. Mandaraya po yan eh. Tuso po yan eh. Kaya keep watchful. Be sober, be vigilant, sabi ng Biblia, because your adversary as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po na ma-overcome namin ang dyablo sa aming buhay. Hindi po namin kaaway ang aming magulang, kapatid, kaibigan, church member, kapitbahay. Ang dyablo po ang pinaka-ultimate enemy po namin. That's why, sabi niyo, salamat because you are greater than Satan that is in us. Pagpalain niyo po na maalala po namin ito, we keep watchful because our enemy is deceitful, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga nakikinig sa gabing ito ang kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin. Pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.